Naturo ko na sa inyo kung paano i-install at gamitin si OpenClaw. Pero alam nyo ba merong bagong labas ngayon na tumalo kay OpenClaw? In fact guys, pag tinignan niyo dito sa chart na to, hindi na si OpenClaw yung number 1 pagdating sa pagiging coding agent, kundi itong tinatawag nila na Hermes agent. Now, what's cool thing about this Hermes agent guys is tinatawag nila itong self-improving AI. Now, let me explain that for a bit. Unlike other chatbots na ginagamit natin, every time na mag-end yung conversation, nakakalimutan niya na lahat ng interactions natin. And ito yung game changer ng Hermes agent. Kasi guys, hindi niya nakakalimutan yung mga interactions. In fact, meron siyang persistent memory. Kumbaga, meron siyang learning loop na nangyayari. Hindi niya nakakalimutan yung mga previous interactions mo sa kanya. And with this kind of technology, guys, yung AI agent natin is lalo siyang nagiging magaling. Lalo siyang nagiging mas matalino. It becomes more smarter over time. And of course, when it becomes more smarter, it develops a new skill. And it becomes more specialized kung ano yung mga task na binibigay natin sa kanya. Which is something that OpenClaw doesn't have. And I have been using it for a while now, guys. And I'm really excited na i-share sa inyo at ipakita sa inyo kung paano natin siya i-install without all those complicated technical barriers, guys, in a very simple way. Alam natin na one of the biggest problem pagdating sa deployment nitong mga AI agent na to is number 1, the cost. In this tutorial, I will show you guys yung pinakamurang paraan para ma-deploy at magamit natin itong Hermes agent. Number 2, guys, is the setup. I know that most of my viewers are beginners, so we will keep things so simple and easy. And ang ikatlo, mga tol, is infrastructure. In order for our AI assistant to be always online, we need an infrastructure na laging naka-on. And with that being said, kapag ka-install mo na siya sa computer mo, that means yung computer mo dapat lagi siya naka-on. And nobody wants that. So I'm going to give you right here, guys, kung ano yung pinakamagandang solution for that kind of problem. So now, without further ado, simulan na natin yung unang tanong na dapat nating itanong kapag gusto natin gamitin itong Hermes agent. Saan ba tayo magsisimula? Where do we begin? Of course, guys, we need an infrastructure. Kailangan natin ng infrastructure kung saan natin i-install at i-deploy itong Hermes agent. Now, I don't want you to use your computer para hindi laging naka-on yung computer natin. And of course, guys, yung privacy natin. So what I want to do right now, guys, is gagamit tayo ng VPS hosting. And you know me, guys, pagdating sa VPS hosting, I always use Hostinger VPS, which is also the sponsor of this video. Now, the good thing about this Hostinger VPS, guys, is nire-remove nyo na yung mga technical barrier pagdating sa installation ni Hermes agent. Now, I want you to understand na kapag ka mag-i-install ka kasi ng Hermes agent manually, guys, takes a lot of expertise pagdating sa Docker and sa terminal. Pero, kapag gumamit ka ng VPS Hostinger, guys, one-click installation lang yung Hermes agent. So, konting-konti na lang yung mga bagay na isa-set up mo and magagamit mo na siya agad. And this solves two things. Number 1 is the infrastructure. Dahil kapag ka VPS yung ginamit natin, hindi na natin kailangan na laging naka-on yung computer natin. And also, mas safe din tayo pagdating sa data privacy kasi hindi niya mapapakailaman yung computer natin kasi yung Hermes agent natin, guys, is naka-deploy sa cloud. Number 2, guys, is yung technical setup. And like what I said, guys, sabi ko nga sa inyo, kapag gumamit tayo ng VPS hosting, guys, meron na silang feature kung saan pwede mo nang i-install yung Hermes agent directly. Ang una natin gagawin, mga tol, is of course, pupunta tayo sa website ni Hostinger. So you can just click the link below o kaya open mo yung browser mo and then you are going to type hostinger.com/dodgyhermes. And dito makikita natin na pwede nating i-deploy si Hermes one-click installation. Is click mo yung choose plan o kaya punta ka sa baba, makikita mo ngayon itong mga VPS hosting plan na in-offer nila. Let's say for this tutorial, guys, ang gagamitin natin is yung KBM1. If you want to use Hermes agent ng pangmatagalan, pwede mong gamitin yung KBM2. So I'm just going to choose KBM1. Now, guys, gusto ko tingnan ninyo yung left side kung saan makikita natin yung period. So mamimili ka dito kung gaano katagal mo siyang gustong gamitin. Let's say sabihin natin 12 months lang. Then after that, I want you to focus na dito sa order summary. So hindi ko na masyadong ipapaliwanag yung sa left side kasi sobrang self-explanatory naman niya. So ang gusto kong gawin ninyo, guys, is pumunta kayo dito sa have a coupon code and then i-click ninyo yan and i-type mo dyan yung Dodgy Creates 10. Here's where the magic happens, guys. Once i-apply mo to, makikita ninyo na makakuha ng 10% discount, guys. Now, kung ready ka ng orderin to para masubukan mo nang gamitin yung Hermes agent, guys, click mo lang yung continue and you're going to proceed kung ano yung payment method na gusto mo. Ang pinakamaganda dito, guys, is meron silang GCash. Okay, so pwede ka magbayad using GCash. Now, after that process, guys, gusto ko mag-proceed na tayo dun sa setup. Dito na ngayon tayo mapupunta. And as you can see dito, guys, naka-install na yung Hermes agent sa ating VPS. Set up na lang natin siya ng kapiraso na lang. So, in here, pwede nating palitan yung ating username. So, I'm going to use Dodgy Hermes. And then, of course, yung password, I think hindi ko na lang yung papalitan, no? So, I'm just going to copy it, store it somewhere safe. Now, after that, I'm just going to click next, deploy, of course. Now, guys, yung deployment niya might takes around 10 minutes, as you can see here. Hihintayin ko na lang siya para mapakita ko sa inyo kung paano naman siya i-set up pagdating sa terminal. It's not going to be so hard, guys. It's just a few simple steps. Now, guys, habang hinihintay natin yung deployment, alam nyo ba na sa Hermes agent, guys, meron na siyang built-in na 118 skills na kasama sa kanya. As you can see here, guys, ito yung mga built-in skills na kasama kay Hermes agent. And if you're going to look at the left side, guys, may ba't ibang skills na pwede mo pang ilagay sa kanya? Well, we already have 118 skills na naka-built-in sa kanya. You still have a lot
of optional skills na pwede mong i-integrate. So kung titignan natin sa left side guys, meron siyang productivity, software development, business and finance, security, creative, research, blockchain, data science, media, you name it guys. Sobrang daming mga optional skills na pwede nating i-integrate sa kanya. You can see dito, ito yung mga built-in niya, and then pag binaba mo pa yan, makikita mo naman yung iba't ibang mga optional skills pagkakailangan mo sila na pwede mo siyang i-integrate sa iyong AI agent, which is something awesome. And other than that, kagaya nga na sinabi ko sa inyo, meron siyang self-improvement learning method or learning loop kung saan persistent yung memory niya, at dahil persistent yung memory niya, nakakapag-develop siya ng mga bagong skills, which is awesome. And this is why I really think guys na itong si Hermes agent is worth the try. And I really believe na maraming enthusiast na naman yung magwawala dito, no? As of now, I think tapos na yung deployment, so tignan na natin yung ating Hermes agent. As you can see on my screen, ito na yung ating Hermes agent. It's already installed and deployed on our Docker. So hindi na natin siya manually install. Ngayon, isa-setup na lang natin siya ng konti. So what I want you to do guys is pindutin niyo itong terminal na to. Not this one, but this one. Okay? So you're going to click that or open that, and then mag-open ngayon itong page na to. So dito, itatype lang natin yung Hermes setup. Then enter. Then once naman enter na natin yan, makita niyo na lalabas ngayon itong dalawang options na to. Now, I want you to understand na kapag pinili mo yung quick setup, kailangan naka-register ka na sa portal ni Hermes agent. Now, if hindi pa, meron namang lalabas na link dyan, so pwede mo na lang pindutin. But as of now guys, pipiliin ko muna dito yung full setup. So I'm just going to enter full setup, and then lalabas ngayon dito yung provider. So mamimili tayo ng provider o kumbaga yung mga API ng AI model na meron tayo. So alam ko marami sa atin na gumagamit ng Anthropic, yung iba gumagamit ng OpenAI. So pwede ka namang mamili dito guys kung ano yung gusto mong gamitin. May kita mo na merong Anthropic dito. Ngayon kung ang gamit mo naman is OpenAI, pwede rin. Now guys, ang gagamitin ko na lang is yung sa OpenRouter kasi meron akong API ni OpenRouter. So tatapat ko lang dito guys, and then press space. And then as you can see dito sa baba, kailangan nating i-paste dito yung API key ng AI model na gusto mong gamitin. So yung API key na gamit ko ngayon is yung kay OpenRouter. So i-paste ko lang yun dito guys, and then enter. And as you can see guys, lumabas na dito yung mga AI models na pwede kong gamitin kay OpenRouter guys. And ang pinakamaganda kasi dito, marami kang choices, no? Hindi lang isa. And other than that guys, meron kasing mga model dito na libre. So ang gagamitin ko ngayon dito, I think is itong NVIDIA Nemotron. So siya yung pipiliin ko, space ko lang yan, and then after that, lalabas ngayon yung terminal backend. So keep lang natin sa current. And then dito, mamimili na tayo kung ano yung messaging app na gusto natin gamitin para makausap natin yung ating AI agent. So ang gusto kong gamitin syempre is yung Telegram. I have Telegram on my computer kasi. So mas convenient sa akin yan. So click ko lang yung space and then enter. After that mga to, lalabas ngayon itong Telegram bot token. So ang kailangan natin gawin is kailangan natin gumawa ng bot sa Telegram. So i-open ko lang yung Telegram ko. And ito na yung Telegram ko guys. So gagawin ko lang para makakuha ako ng bot token is gagawa ako ng bot. So paano ba gumawa ng bot? So dito lagay mo lang yung bot father. Ayan, so lalabas naman siya dyan. So pwede mo na lang i-search yung bot father tapos start. Then pagkatapos mo i-start, type mo lang dito yung /new bot. Ayan. And then pagkatapos nyan, bibigyan mo lang yung bot mo ng pangalan tsaka username. And then ibibigay niya na sa'yo yung kanyang bot token. So dito, lagyan lang natin ng pangalan. Nakagawa na ako ng bot dito. Binigyan ko na siya ng pangalan at username. So kung makikita ninyo to guys, meron siyang binigay na token. So ito yung pinaka-bot token natin. So click ko na lang yan kasi automatic makakopy na yan. And then yan na yan din yung ipipaste ko dito sa Telegram bot token. So I'm just going to paste it here and then enter. And dito guys, makikita ninyo na merong allow users ID. Ito yung maganda kay Hermes agent mga tol kasi meron siyang security. Kumbaga dito, ilalagay lang natin yung mga user na allowed o yung ID ng mga user na pwedeng kumausap dun sa ating bot. In this case, yung ID natin. So paano ba natin makikita yung ating user ID sa Telegram? So open natin yung Telegram and then ang gagawin ko lang is isa-search ko yung @userinfobot. Tapos eto siya, no? So click mo lang yan and then start. Ito, ibibigay niya na sa'yo automatic kung ano yung user ID mo. So makikita mo naman yung ID dyan. Click mo lang din yan para makopy. Tapos yan na yan din yung ipipaste mo dito sa ating terminal. Now, just in case meron ka pang ibang mga friend or meron ka pang ibang account na gusto mong magkaroon ng access dito sa bot mo, so pwede mo namang ilagay dito, separate mo lang using comma. This case, ako lang naman to, so isa lang nalagay ko yung ID ko lang and then enter. Now, lalabas ngayon yung tanong na to. Use your user ID as the home channel. So you're just going to select yes. So type mo lang dyan yung Y and then enter. So dito, pwede ka mamili mga tools na gusto mong gamitin niya. So I'm not going to do anything here. So open ko na ulit yung terminal guys. This time, we're just going to double check kung tama ba yung setup natin. So we're just going to type Hermes setup. And as you can see dito, nasa OpenRouter tayo. Yes. So yung API key, talagay ko lang dito is K. Keep lang natin siya. Yung ating ginagamit is Nemotron. Yes. Tama. Then current. Yes. And then Telegram. Okay. And then reconfigure Telegram. No. So check na lang natin. No. And then CLI. Okay. Done na tayo dito guys. Now, everything is all set and done. Now guys, the next thing that we need to do is we're going to open our Telegram again. And then open natin yung chatbot natin. So ito yung kanyang link and start natin. Now,
kahit na nakalagay sa Hermes terminal guys na done, ready to go na tayo, that doesn't automatically mean na pwede natin siya kausapin. In fact, kapag nag-message ako sa kanya dito, hindi siya magre-reply. So ayan, lagay natin yung hi, diba? Walang nangyari, hindi siya nagta-typing. Now, para ma-activate natin or para makarating yung message natin dun sa ating AI agent, kailangan nating i-allow yung gateway. So, simple lang naman yan guys. So, ang nalagay lang natin dito is Hermes _ allow _ root _ gateway equals true or 1. Tapos, space tayo dyan. Lagay lang natin dito is Hermes gateway run. So, ilalagay ko na lang yung code na to dyan sa baba. You can just copy it. And then, once na-enter natin to guys, pwede na nating makausap ngayon yung ating bot. Ayan, nakita ninyo, Hermes gateway starting. So, ibig sabihin, pwede na natin ngayon makausap yung ating bot. So, yung kanina hindi siya nag-reply, dito guys mag-reply na siya. So, hindi pala nakikita. Ayan, lagay natin to dito. Kanina guys, hindi siya nag-reply, di ba? Ngayon mag-reply na yan kasi na-start na natin yung gateway. So, we're just going to say hi. And then, as you can see, typing na siya. Ayan. And let's wait for the response. And as you can see guys, nakakausap na natin siya, no? Who am I talking to? So, nakikita nyo guys, I'm talking to Hermes agent. So, ayan, open na siya, di ba? And then, pwede na natin siya dito bigyan ng iba't ibang cron jobs, no? Like job hunting, mga market prices, o kaya mga tech news or tech updates. So, pwede natin siyang bigyan ng iba't ibang mga trabaho dito. Now, the question is, for example, gusto kong bigyan ng iba't ibang task yung aking agent, paano kayong gagawin dito sa Telegram? So, sabihin natin kagaya nito, isa lang naman yung ating conversation sa kanya. So, you can do that guys by creating a new group. So, paano yun guys? So, you're just going to click this and then piliin mo yung new group. Ayan, tapos sabihin natin, ang pangalan nitong group na to is Tech News. So, ang trabaho niya dito is bigyan ka ng mga tech updates na makukuha niya sa internet. So, next lang natin yan. And then, kailangan nating i-add dito yung ating bot. So, lagay mo lang yung kanyang username dyan. At Doji lang to bot. So, i-add ko lang to. And then, once na ma-add na natin yung bot natin, we're just going to click create. Now guys, kapag ka na-create na natin tong group na to guys, so magta-type ako dito ng hi. And makikita mo, walang nangyayari. Hindi siya nagta-typing. Hindi siya nagre-respond. So, in order for our bot to reply or to respond guys, ang gagawin natin is gagawin natin siyang admin. So, punta lang tayo sa manage group. And then, dun sa members, i-promote natin itong ating bot to admin. So, I'm going to promote that to admin and then save and then i-close na natin and then save natin ulit. And dito guys, this time dahil na-promote na natin siya as admin, magre-reply na yan. So, mag-message tayo sa kanya. Hello? Tapos mention natin yung pangalan niya. Then as you can see guys, nagta-type na siya, diba? So, nagre-response na siya. Sa paggawa natin itong mga group na to guys, pwede na natin siyang bigyan ng iba't ibang mga group na may iba't ibang task. And for example, bibigyan ko siya ng isang cron jobs dito. Sabihin natin, every 8 a.m. in the morning, can you give me all the latest news about tech? Then enter. Ito guys, ang instruction ko sa kanya is every 8 a.m. in the morning, can you give me all the latest tech news? And makikita ninyo guys dito na nag-respond na siya. So sabi niya dito, I've set a daily tech news cron job for you that will run every morning at 8 a.m. So ganun lang kasimple yung pag-create ng cron job para sa kanya. And that is how simple you are going to install and use the new Hermes AI agent guys. I know you are so excited and ang daming facility na pwede natin gawin dito guys. Now, if you really are excited guys, I want you to go start deploying your Hermes agent right now. So you can use my link guys sa baba. Gusto mo ng mura and easy deployment. Yung tipong magagamit mo siya agad guys. Sa panahon ngayon na sobrang bilis umandar ng mga bagay guys, we don't have enough time to waste. So I hope this video helps guys, and if it does, please don't forget to like and share and comment down below kung ano yung mga bagay na inyong gawin. That's all for this video guys. See you in our next tutorial.